Hi guys! And today, gagawa naman tayo ng caramel pie. Itabi nyo muna yung mga egg pie nyo kasi sinasabi ko sa inyo, mas masarap to. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. So dito sa isang bowl, magkikream tayo ng 1/2 cup ng butter. 110 grams yon. Mas maganda kapag nasa room temperature na yung butter nyo. Then, mag-a-add tayo dyan ng 50 grams ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and isang pirasong large na itlog, or mga 55 to 60 grams. Ikikream natin yan hanggang sa matunaw na yung sugar and halos parang buttercream na yung texture nung ating mixture. Tsaka tayo mag-a-add ng 250 grams ng cake flour. Hinati ko sa dalawang portion yung pag-a-add para mas madali siyang makombine. So yan, sa paghahalo, cut and fold lang. Cut and fold, cut and fold. Magko-combine yan. Nag-add din ako dyan ng 30 grams ng powdered milk para mas malinamnam yung magagawa nating crust. Pero kung walang powdered milk, okay lang naman, wala kayong i-adjust. So katulad kanina, cut and fold lang, then magko-combine yan. Ganito yung mangyayari sa dough natin. Pwede nyo rin naman yung kamayan o hindi yan malagkit. Yung ginawa natin na paggagawa ng crust ay creaming method. Mas maganda yon kasi natunaw na yung sugar, hindi na maaligasgas. And mas madali nyo siyang kailangang i-rest. So ang ginawa ko, binalot ko yan sa plastic, tinanggal ko yung air, i-rest natin to for 30 minutes. Hindi ko na siya nilalagay sa ref, okay lang dyan sa room temp. Habang nire-rest natin yan, gawa naman tayo ng filling. Dito sa bowl, naglagay ako ng 4 na pirasong egg yolks, isang pirasong large na itlog, then 110 grams ng milk. Pwedeng evaporated, full cream milk, or kaya fresh milk. Then, set aside. Dito naman sa saucepan, naglagay ako dyan ng 200 grams ng white sugar and small pinch ng salt. So, binuksan ko yung apoy sa medium-low and habang nagka-caramelize yan, ayako kasi ng may sunog, lalasa yan. Kaya inaalalayan ko yung sugar natin, maya't maya ko siyang hinahalo para pantay lang yung pagka-caramelize ng sugar. So, hindi natin kailangang ipa-dark yung pagka-caramel natin. Ganyang color lang yung i-achieve ko para hindi rin naman masyadong matapang yung flavor ng caramel natin. So itong color na to, okay na to sa akin. Pinatay ko yung apoy. Then naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng butter and 370 grams ng all-purpose cream. Habang patay yung apoy, nahalo ko yan, mamumuo yung sugar. Siyempre, kasi nalagyan siya ng malamig. So, hayaan nyo lang, haluin nyo lang from time to time, matutunaw yan kagad. Then, magbo-boil yan ng ganyan. Hayaan nyo lang din for 3 to 4 minutes na nagbo-boil siya ng ganyan bago nyo patayin yung apoy. Ite-temper natin tong caramel dito sa egg mixture natin. So, di ba mainit yung caramel? So, hayaan nyo muna siyang lumamig for at least 5 minutes bago nyo dahan-dahang ibubuhos dito sa egg mixture para naman hindi maluto yung egg natin. Again, mga 5 minutes lang, hindi nyo kailangan palamigin totally yung caramel. Kasi yung mainit na yon, nakakatulong siya para mas mabilis siyang maluto sa oven. Hindi natin kailangan tumagal ng mga 2 hours sa pagluluto. Mga 1 hour lang to, luto na to sa oven. Pagkahalo ng caramel, sasalain naman natin to. Mas maganda yung pangsala nyo na gagamitin ay yung pinong-pino para masala talaga lahat, para mas maging smooth yung caramel natin. Hindi kasi kasya dyan yung aking malaking fine sieve. So, mas maganda din na i-rest muna natin yung mixture natin ng filling para pumunta sa ibabaw lahat ng air na na-create dun sa paghahalo natin bago natin siya isalin dun sa pie crust. Kaya, hinuli natin yung pagmamolde dun sa pie crust. Ito na yung pie crust natin. So, mas madali na yung i-handle kasi na-rest na siya. So, meron ako ditong 2 pirasong parchment paper. Naglagay ako dyan ng konting flour. Then, pagtataklobin natin, then ifa-flatten. Madali lang to. Madali lang siyang gawin, promise. Habang nagpa-flatten kayo, siguraduhin nyo na pantay yung kapal and para makakapag-create na kayo ng bilog, ikot-ikot nyo lang habang nagpa-flatten para mas madali siya. May matitira ditong crush, syempre hindi naman natin to matitimpla ng sakto. So kung gusto nyo, pwede pa kayo makagawa ng tart, gawa kayo ng extrang filling, or kaya itabi nyo, plastic nyo, lagay nyo sa freezer, magagamit nyo pa yan next time. So ayan, itinaklob na natin yan dito sa pie pan. Kung may mapupunit, okay lang, madali lang yung pagdikitin. Then, ilapat nyo lang yung pie crust dun sa pie pan nyo. Dapat walang air na natrap dun sa loob.
Yan, madali lang i-handle tong crust na to, promise, try nyo. Masarap talaga siya. Hindi na ako nag-pre-bake nung crust natin. Okay lang, pero kung gusto nyong mas matigas yung crust, pwede kayo mag-pre-bake. So ayan, salin lang natin yung ating filling, hindi ko nilahat kasi bubuhatin pa natin to papunta dun sa oven, baka matapon. Then para mawala yung mga bubbles, para makinis lang yung top, ayan, binulotorch ko ng maliit. Dahan-dahan lang, baka naman masunog yung ibabaw para lang mawala yung mga bubbles. Then, ibibake na natin to sa preheated oven. Ang temperature natin is 120 degrees Celsius for 1 hour. Or kapag inahon nyo siya, dapat nagwiwiggle siya pero hindi na liquid yung pagwiwiggle niya. Katulad niyan. Tingnan nyo. Yan. Nakikita nyo ba? So, ganyan dapat yung texture. Firm na. Then, papalamigin muna natin to bago i-slice and serve. Mga 2 to 3 hours. So, ayan. Pwede nyo na siyang ikat. Madali lang tong ikat. Hindi siya madaling masira. Yung lasa niya ay parang leche flan. Pero 'di ba yung leche flan nasa ibabaw yung lasa ng caramel. Ito naka-incorporate na mismo dun sa flan. Pwede nyo tong itap pa ng caramel sauce or kaya ng whipping cream, nasa sa inyo na yon. So ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!